I have 3 kids. Hindi madali pagiging isang ina. Noong una, yung isa lang ang baby ko, lagi lang kami sa bahay. Yung hubby ko, talagang nandun yung pagpupush niya sa akin na try mo mag-makeup. Sabi ko, hindi ko kaya. Many times I failed. Merong isang teacher na nagtiwala sa akin. Hanggang marami nang kumontak sa akin. May mga naaayusan din ako ng mga vlogger and brides and models. And then, mga collaboration. Ako yung walang bilib sa sarili ko na magagawa ko yun sa tao. Malaking tulong sa amin to. Andun yung support niya sa akin. Know your purpose. Wala naman akong hinihindian. Okay. Available ako. Mamimili ka pa ba, di ba? Extra income din yun. Right. As a professional, kailangan mong tapusin yung gawa mo. When I get pregnant, na-diagnose ako na meron akong something sa mattress ko. Na-depress ako, nalungkot talaga ako ng sobra. And I even stopped yung pag-makeup. Hindi ko na kayang gawin to. Napakahirap. Nasa kwarto lang ako, umiiyak ako. Ang daming tumatawag sa akin. 5 months namin nung nakita yun kasi nga gusto namin magpa-gender reveal. And then ayun yung na-reveal sa amin. Ba't mo pa ako inayusan? Bakit ka pa tumuloy? Nilalagnat ka na. Sabi ko, kasi kailangan kong matapos yung trabaho ko. Yun nga yung miracle na ginawa ng Lord. Ang dami nagpe-pray na maging normal yung sitwasyon ko. Sobrang thankful kami sa Panginoon at sa lahat din ng mga nag-pray sa amin. Hello everyone, this is Juan or John Mark De Jose and welcome once again dito sa Juan Talks, dito sa ating segment na One on Juan. And for today's episode, ito I might consider this as an exemption kasi this time, ang magiging guest natin ay isang asawa ng isang OFW. Napaka-talentado, ginamit ang talent niya dito sa Saudi Arabia para makilala sa kanyang galing. Let's get to know her more. Tatawagin natin siya, kukumistahin, at for sure marami tayong mga bagay na matutunan sa kanya, lalong-lalo na sa experiences niya, sa mga napagdaanan niya dito sa Saudi Arabia bilang isang nanay, isang asawa, at kaibigan, of course. Ayan po, and as you all know, the main purpose for this is to inspire our fellow OFWs. Not only that, no? Lahat ng mga Pilipino kahit saan man sa mundo, and for those people who may come across to this page, wala na sigurong mahabang introduction. I guess ready na kayo dyan para manood. Ito na nga, let's call our guest for this episode 3, Ate Rod. Hello! Hello! Diba? Kunwari hindi tayo nagkita kahapon. Kaya, Ate Rod, welcome to One on Juan. So ito yung ating segment ng Juan Talks and I'm so thankful na talagang hindi ka nagdalang isip, no? Yung sinabi mo na okay, interested ka, na-excite ako. Kasi knowing Ate Rod, we've been friends for, I think, before the pandemic. No? Dahil sa pandemic, we both became active sa social media, on YouTube, and yun, doon kami nagka-close ni Ate Rod. And of course, napaka-inspiring ng kanyang ginagawa. Thank you. Meron siyang talent na I would say talagang kabilib-bilib. Ito yung parang isa ko sa mga dahilan kung bakit gusto ko talaga siyang i-interview dito sa ating One on Juan. Welcome, Ate. Kumusta Thank po? you so much. It is a privilege also no na ma-interview mo, and of course, siya rin sobrang talented ng taong to. At hindi ko lang siya kakilala or kasama sa ibang like sa YouTube. And isa rin siya sa mga ninong ng anak ko. Oo nga! Ayan. Hindi ko rin makakalimutan yung pinaint niya yung aming pictures ng aming wedding. So, thank you so much. So, again, welcome, Ate. And sana mag-enjoy ka sa ating chikahan natin for this episode. Actually, excited ako Kasi parang isa ito sa mga kaabang-abang talaga na episode, no? So, can you tell us maybe a little more about yourself, about your family? How many kids do you have? I have 3 kids and talagang hindi madali para sa pagiging isang ina.
Ayun, yung asawa ko, kinuha niya kami dito as a dependent and nakastay lang ako dito sa house. Noong una, yung isa lang ang baby ko, which is 3 years old that time, yung anak ko, yung firstborn. And then, lagi lang kami sa bahay. Yung hobby ko is, nagkatrabaho siya currently sa Ministry of Health. Mas nauna dito si Kuya. Tapos, sumunod kayo, kinuha kayo. But, since then, parang ilang taon na kayo dito sa Riyadh, ate? Kami, nung mga bata is 8 years. 8 years? Yeah, 8 years na kami. So, I would say 2015. Kami. Kayo, napunta dito. Anyways, ate, alam ko naman na nakikilala ka na dito sa Riyadh talaga as being a freelance makeup artist, no? But prior to that, nung nasa Pilipinas ka po, ginagawa mo na ba ang pagmi-makeup, ate? Hindi po. Hindi, so dito lang. Dito lang. But when did you find out na may talent ka pala sa pagmi-makeup? When I started to watch a video from Facebook, and then, ayun, I tried it, pero parang sabi ko, hindi ko kaya. Kasi many times I failed. And then, yung hobby ko, yun, binigyan niya ako ng makeup set. And then talagang nandun yung pagpupush niya sa akin na try mo mag-makeup. Kasi hindi talaga ako pala ayos na babae. Kahit sa skincare, hindi. Parang nasabi mo na hindi ka ganun ka parang pala ayos. Parang na-curious ako dun na. Ano lang ako, kumbaga parang kung ano yung mahugot ko sa cabinet. Ganun ka lang kasimple. Ganun lang. Hindi ako masyadong, pero sa color ng hair, yun kasi may parlor kami sa Pilipinas. So, lagi ako sa color ng hair. Pero dun sa face makeup, wala akong talaga, knowledge. Pero, yung pagbi-makeup talaga na especially when you realize na parang, ay, may talent ako dito. Kailan yung parang nag-spark na idea na this can be a career? Merong isang teacher na nagtiwala sa akin. Talagang pinilit niya ako na, uy, nagme-makeup ka pala kasi nakita niya yung post ko sa Facebook. Dito na yun sa Riyadh. Oo, pero sa akin lang yun. Kumbaga, hindi pa ako nakakapag-try na mag-makeup sa ibang tao. So, mukha ko lang talaga yung canvas ko. Nung nakita niya, huy, marunong ka pa lang mag-makeup kasi merong isang parent na kailangan make-upan yung anak niya for prom. So sabi ko, naku, hindi ako marunong sa ibang tao. Pero andun yung, sige, try ko. Tapos nalaman din ng asawa ko, sige, try ko. Ayun. Tapos hanggang sa, nakita ko, maganda yung, outcome niya. And hanggang marami nang kumontak sa akin. So nagsimula na talaga doon, nagtuloy-tuloy. Nagsimula. Sinubukan mo lang sa isang parent, and then after that, nagtuloy-tuloy na siya. Recall ko lang, ate, nung first time kitang na-meet or na-encounter, considering the culture, yung dati dito, rare ka lang talaga yung before, we're talking about 2013, 2015, rare lang na makakita ka ng mga Pilipina na talagang ayos na ayos, make-up. But during that time, nung pumasok kayo sa Faith House, nagulat ako. Sino itong ganda naman ng babaeng ito, parang ayos na ayos. I think that was 2015, 2016. 16. Oo. Yeah, 16. So, batang-bata pa si Shilo, yung firstborn ninyo. Yung time na yun yung parang nagsimula ka na. So, sino-sino na ba yung mga kilalang mga personalities na Filipino communities? I know a lot of them, but if you could mention them, maybe naging kliyente mo sila. Yeah, yung isa, si Redsky. Redsky. She's quite famous here. Naayusan ko siya. And then, yung The Pink Tarha, yun. So, hindi ko na usually... So, both of them? Janelle and pero may mga naayusan din ako ng mga iba pang mga vlogger. And usually, a lot of my client are brides. So, marami kasing ginakasal dito. Usually, pag yun sa mga embassy, ganyan. And models, mga ganyan. Yun yung isang bagay na hindi alam ng mga kababayan natin, lalo na sa Pilipinas. Of course, guys, we are here in Riyadh, Saudi Arabia. By saying that, there are millions. Ibig sabihin doon, maraming mga Pilipino, siyempre, marami ding mga nag-aasawa, maraming mga nagpapakasal dito. Kaya po, buhay na buhay ang industriya ng makeup. So, talagang
masasabi mong kung ito yung line of work ng ating guest ngayon na si Ate Rod, buhay na buhay? And actually, hindi lang mga Pinoy, may mga ibang lahi May ibang din. mga lahi din. Yes, and may royal din sa palace. May mga models din ng mga Russian, mga ganyan, sa mga branded clothes. And then, mga collaboration Collaborations. Syempre. Yeah. As a friend, parang that is really something to be proud of na meron ka talagang kilala o kaibigan na nakikilala na sa larangan ng pagmi-makeup. Because of this, ate, what were other opportunities na nag-open up sa'yo? I know na you've been into fashion shows, photo shoots. Can you tell us about other opportunities talagang nag-open up na pwede mo may consider, this is a good achievement for me as a makeup artist? May kumontak saan actually na taga Dubai, mga beauty queen yung mga inaayusan niya and some celebrities and models sa Dubai. So kinontak niya ako via Instagram. Gusto niya na ako yung pumalit sa pwesto niya dito sa Riyadh. Ako yung kinontak niya para humalili sa kanya kasi marami siyang ganap, kaya hindi siya makakapunta. So, kinontak niya ako para ako yung pumesto sa pwesto niya. Oh, that event must be something big. Sobra. Fashion show kasi siya. And meron din sa Neom, Neom City, pero based din sa Dubai. So, kukuha sila ng makeup artist dito. At ako din yung inano ng isang makeup artist sa Dubai, which is, nakikita niya rin yung Facebook ko. Kasi friend ko rin sa Facebook yung makeup artist na babae naman siya. And sabi niya, ikaw yung napili ko actually na pinakilala dun sa makeup artist na taga Qatar para pumunta sa Neom. So, ayun nga, hindi ako available kasi nga meron akong 3 bata. So, hindi naman ako nag-regret kasi alam ko na kung may magsasara na door, maraming i-open si Lord. Now that Saudi Arabia has started opening up to the world, that being said, parang nagsisimula na kasi sila mag-invite ang mga visitors. It's a sign na parang there will be more to come. Yes. And that is something na parang ako personally excited ako. And of course, sa'yo din as a makeup artist kasi napapansin mo ngayon dito dito lang sa Riyadh, di ba? Ang daming events. Siguro, we will be having like a big fashion event, no? That might come here in Saudi Arabia. So that's a huge opportunity. And alam ko naman na mas marami pang opportunity. Ano naman yung parang naging reception ni Kuya, yung husband mo, nung time na parang ginawa mo talaga siyang career ng pag-makeup, parang okay lang ba sa kanya? Actually, siya nga yung nag-push sa akin ito. Supportive! Ayoko talaga. Kasi parang ako yung walang bilib sa sarili ko na magagawa ko yun sa tao. Kasi nga, medyo natatakot ako na baka mamaya, ano ba yan, di ba na maganda yung gawa mo, ganyan. Pero very supportive si Kuya. Talagang, siya pa yung bumili ng unang-unang makeup set ko hanggang sa naging driver ko na din siya papunta din sa mga inaayusan ko. And talagang malaking tulong sa amin to na family. Siyempre, ilan yung pinapag-aral. Andun yung support niya sa akin na hindi niya ako pinagbabawalan na gano'n. But may limits. Always know your purpose. Na hindi ka lang basta nagmi-makeup. Andun na rin yung parang concern mo or compassion mo sa ibang tao. May mga time ba ate na syempre, dahil nasa ganitong industry ka, iba-ibang mga nakakasalamuha mo, di ba? Yes. Iba't ibang tao, different walks of life. May time ba na parang namimili ka din ng kliyente or maybe may narinig kang something about that particular person? Meron ba mga ganong chances? Wala naman akong hinihindian. Basta ang sa akin lang, if available ako. If available ako. Marami akong naayusan na may pagka-sobrang, yung sobrang showy, may mga ganyan. So, hindi ako namimili. Kasi kung ito yung binigay sa'yo ng Lord, I believe na pwede mo siyang ayusan. Kasi mamimili ka pa ba, di ba? Extra income din yun. Right. Yun nga, attitude din ang kailangan, no? At saka hindi lang galing, hindi lang, well, yes, given na yun Nandyan ka na sa industriya na yan. Siyempre, dapat subok ka. Other than that, importante talaga din yung
flexibility. Tama. Na, kasi you are meeting different personalities. Yes. I mean, talking about attitude, meron talagang ganun. No? Yeah. May encounter ka. But if you are weak, wala kang positive attitude na you're not that flexible, wala ka. Di ba? Tatalunin ka talaga sa kanyang mga sitwasyon. Minsan kasi talaga, may mga nangyayari na on the set na sa'yo na lang is para lang na matapos, you need to do it professionally also. Na parang napuprove mo to na magandang output ko, ganyan. Sulit pa rin yung binayad nila sa'yo. As a professional nga talaga, kailangan mong tapusin yung gawa mo. There are times na na-aksidente kami. And syempre, ika-cancel mo ba yung nakabook na that day? So sabi ko, hindi ko pwedeng i-cancel yun. So ang ginawa ni client, sinundo niya ako dun sa place kung saan binangga kami. Yung asawa ko is, andun pa rin yung, sige, ako nang bahala rito. Ako na lang, maiwan ako dito, pati mga bata. So ako nag-go na. Tuloy yung event. Hindi mo kasi pwedeng idahilan. Though may reason, talagang valid reason naman talaga siya, hindi mo naman ina-expect na maa-aksidente ka. Pero kung in that case na gano'n ang nangyari, kailangan meron kang nakahanda na ipapapalit sa'yo, no? Backup. So, that time, parang hindi ako na yung wala akong matatawag na iba. Baka usually, yung mga makeup artists dito, sobrang dami nilang event na ganap. Every Friday. Yan, every Friday may mga ganap. So, maraming ganap. Habang napakinggan kita ate, no? May mga ganong mga cases na may mga untoward incidents na nangyayari. Pero doon ako believe sa partnership talaga yung mag-asawa, no? Maganda yung teamwork ninyo. So, you support each other. I mean, ako as a friend, nakikita ko talaga yun din Especially you have 3 young boys. Diba? Sabi, nagkasunod pa sila, diba? 5 years ang agwat. Ang bunso, Daniel is 2. Moy is 7. He's 7 and Kuya Shilo is 12, turning 12. Ang bilis. 12 na siya. Nakikita ko din. Ang importante sa inyo talaga din yung support system. Yan naman talaga. Yun yung meron din kayo talaga. I know na ang career mo ate bilang isang makeup artist is magtuloy-tuloy yan. Magtuloy-tuloy. Yeah. Ako, positive ako dyan. Pero, looking back, meron bang mga, sabihin na lang natin, mga malaking pagsubok na medyo nag-shift konti yung takbo ng buhay ninyo na parang, kumaga, kailangan yung i-deal talaga kasi ito yung plano siguro ng Panginoon. When I get pregnant dun sa last and na-diagnose ako na meron akong something sa mattress ko, sa uterus, so talagang medyo na-depress ako, nalungkot talaga ako ng sobra. And I even stopped yung pag-makeup. Talagang parang nalugmok ka, na parang hindi ko na kayang gawin to kasi sabi ng doktor sa akin, ng advice, bed rest ka lang. Even pagluluto ng egg, hindi ka pwede. Bawal ako mag-travel, kailangan hindi ako duguin. So, napakahirap kumilos. Kawawa naman si kuya. Magiging siya lang lahat, trabaho, bahay pa, ganyan. So, talagang dumating yung time na nasa kwarto lang ako, umiiyak ako. Hindi ako tumatanggap ng kahit ang daming tumatawag sa akin, ang daming nag-o-offer sa akin ng ganito, ang daming collaboration, ang dami talaga as in mga opportunities. But talagang hindi ko sila sinasagot. Dumating din yung times na may tumawag. Ang kulit-kulit mong client. Actually, sabi niya, gusto ko po talaga magpaturo ng one-on-one na makeup tutorial. Kasi nagme-makeup tutorial din ako sa mga hotel, ganyan. And then, dumating yung time na, sige, parang nakulitan na ako. Kasi 1 year after a year, tumawag uli siya. Gusto niya talaga matuto mag-makeup. So sabi ko, sige, maybe may purpose din ng Lord. How crucial it was yung point na yon na especially na-diagnose ka na may something sa mattress mo. And at that time, ilang weeks na yung pregnancy? 5 months. 5 months? Yeah, 5 months namin nung nakita yon kasi nga, gusto namin magpa-gender reveal. And then, ayun yung na-reveal sa amin. Yung sakit na yon. Talagang sobrang laki nung kakailanganin naming pera para mailabas yung bata ng safe or mabuhay din ako. Pero nasa 5 months pa yun. Oo, 5 months. Kasi hindi na pwedeng kompletohin yung months. Or
ilang weeks, 37 weeks or 39 weeks. Hindi siya pwedeng kompletuhin. So what happened? So inilabas ko siya ng 31 weeks. Sobrang liit niya. 31 weeks. Ilang months na ba to? Sorry. Parang 7 months. 8, ganyan. So, nasa, ano yan, CS? Yeah, CS siya. Kasi nga, in-hysterectomy din ako. Tinanggal din yung buong kong uterus. So, 50-50 yung buhay ko that time. So, premature ang bata. Tinanggalan ka ng uterus. Oo. Grabe. Tapos, sobra. Siyempre, nagka-postpartum ka. Postpartum depression. Yun yung depression. Yes. Wow. Sobra. It's a lot. No? How many weeks have you stayed sa hospital? Well, siyempre, premature din yung bata. You both have to stay in the hospital. Yung baby, nagstay siya for 21 days. 21 days. Pero ako, nagstay lang ako ng 5 days. Yun yung nakaka-amaze sa ginawa ng Panginoon. As in, totally miracle. Dahil, yung mga ganong cases, kailangan makapag-stay ka ng 2 weeks. Or more than that. Kasi tinanggalan ka ng matres eh. Oo. Total. It's a major operation. Yeah, major operation. 6 hours na operation. Kasi dito, kung mga non-major surgical operations o yung mga usual sakit lang, kasi insured lahat ng mga tao dito eh. May trabaho ka, well, kung may dependents ka, at the same time, covered na rin yung dependents. That's good kung mga ganun lang, typical illnesses, ganun. But if it's a major operation, major din, ang gagastusin mo. Almost 5 million pesos. Kung i-convert mo ng into peso, 5 million. 5 million. Paano nyo nagawa ng paraan? Yun nga yung miracle na ginawa ng Lord. So, ang dami nagpe-pray na maging normal yung sitwasyon ko. Pero ang ginawa ng Lord is yun yung miracle na ginawa sa akin actually lahat ng procedure. Embolization, hysterectomy, ang daming, basta 3 procedure yung ginawa sa akin. Sabi nga ni Kuya, wala tayong ganitong halaga. Pero ginamit pa rin ng Lord yung opisina niya. Ginamit din yung doktor, talagang pinush niya sa insurance yun. And life and death daw kasi yung case ko. So, wala kaming binayaran. Wala. As in, wala. Ang galing. And ayun, nangalap din kami ng mga blood donor. Glory to God sa sitwasyon ninyo. Wala. Wala kayong binayad. Wala. Talagang miracle. Over talaga. And ang nakakatawa pa, kasi after kong mga lahat talagang ano na yun, is, yun na yung parang nalipat ulit siya ng isang company. Okay. Which is, bumaba na yung insurance. Naging class B na lang siya. Alright. So parang pinatapos lang talaga ni Lord yung operation ko. Para ma-cover talaga yung it happened at the right time talaga, no? At the perfect time. Si Daniel pala is million baby. Yeah, million baby. Other than the miracle baby, million baby. Million baby siya. Sobrang thankful kami sa Panginoon at sa lahat din ng mga nag-pray sa amin. Oo. Paano ka ulit nakabalik sa pag-makeup? Actually, admit na ako sa hospital. Ang daming nagme-message sa akin. Akala nila, nung sinabi kong, ay, nasa hospital kasi ako ngayon. Akala nila, nagtatrabaho ako sa hospital. Sabi niya, kami na lang ang pupunta. Ay, hindi. Pinicturean ko yung sarili ko. Ko, admit. Ay, ganun po ba? Tapos, wala po ba kayong back up na makeup artist? So, binibigay ko naman yung ibang mga makeup artist sa kanila. Then, dumating nga yung times na, after nung operation ko, January ako na operahan, January 4, February 2, may client na agad ako. Actually, matagal na siyang nakabook for wedding din. Bali 4 sila. Grabe. February 2 and February 4 to. So, nilagnat ako. Na-infection na ako. Okay. Dahil sa nangyari sa akin, nakakatitoy pa kasi ako nung pinauwi ako galing hospital. Sobrang taas ng lagnat ko. Sabi ko, hindi ko pwedeng i-cancel to kasi nakabook na. Alam ko yung feeling na bigla siyang ika-cancel tapos paano ko maghahanap? Di rattle na sila, di ba? So, tinuloy ko pa rin yung pag-makeup. Usually, mga nurses... Kahit na nilalagnat ka na? Usually, 40 yung lagnat ko that time. Wow. So, hindi ko sinasabi kay Kuya. Kasi alam ko pagagalitan niya ako. So, talagang tinapos ko yung pag-makeup.
So, inom lang ako ng paracetamol with talagang inaapoy na ako ng lagnat. Hindi, papahinga ko lang to. And February 3, parang gusto ko na magpadala sa hospital. Naalala ko, February 4, may client pa ako. Another 2. Okay. Yeah, 2 brides. Pero this time si Daniel nasa hospital pa. Tapos, nakalabas siya mga, January 27. Pero, binalik din namin siya sa hospital kasi nag-ano na siya yung bilirubin, yung naninilaw na siya. Okay. Parang gano'n. So, kailangan talaga, nasa incubator siya. Okay. Mga nurses yung mga nagiging client ko that time. So, nagulat sila. Kasi nga sinampay ko yung catheter ko dun sa cabinet habang nagmi-makeup ako. Sabi niya, ate, naka-catheter ka pa. Sabi niya, bakit mas mabang mag-makeup ng naka-catheter? Hindi ko naman yun inaano. Talagang nag-alcohol bago ko ihawak sa mukha ng client ko, ganyan. So, parang naano siya sa, ate, ba't mo pa ako inayusa? Nilalagnat ka na. Sabi ko, kasi kailangan kong matapos yung trabaho ko. Pagkaalis ng client, humiga ako. At sinabi ko kay kuya, dalhin mo ako sa emergency room. Tapos sabi niya, bakit? Ang taas ng lagnat ko eh. Parang sabi niya, parang ganyan ka pa magsalita, ang taas na pala ng lagnat mo. Tara na. Tapos nung dinala ako sa hospital, sabi nung nurse doon, ate, ang taas po ng lagnat mo, kailan pa po yan? Ayun, na-test na, na-infect na pala ako.